May mga hidwang pananampalataya na kinukwestiyon ang pagiging kapantay sa Diyos ng Panginoong Hesukristo. May mga talata sa Biblia na ginagamit nila upang patunayan ang kanilang hindi pagsang-ayon sa katuruan na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Halimbawa, isa sa ginagamit nila ay ang Acts chapter 2 verse 36. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ginawa ng Diyos na Panginoon. Dito, ipinahayag daw ni Apostol Pedro na hindi talaga Panginoon sa kanyang likas na kalagayan si Jesucristo. Siya daw ay ginawa lang ng Diyos na Panginoon. Tama ba ang kanilang pagpapaliwanag sa talatang ito? Sasagutin din natin ang katanungan ng isa sa ating taga-subaybay. Ganito kasi ang ating mababasa sa Matthew chapter 27 verse 46. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli Eli lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Kung Diyos daw ang Panginoong Hesus, bakit tinawag niya ang Diyos Ama na Diyos ko? Di may kinikilala din daw na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Yan ang ating tatalakayin dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. May mga nagtuturo na hindi daw likas ang pagiging Panginoon ni Jesus, that His Lordship was not allegedly inherent to Him. Ayon kasi sa Acts chapter 2 verse 36, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Pansinin natin ang sabi ay ginawa si Jesus ng Diyos na Panginoon at Kristo. Sa Christian Standard Bible, ganito ang pagkakasalin sa Ingles. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Kaya, ginagamit ang Acts chapter 2 verse 36 ng mga itinatanggi na ang Panginoong Hesus ay kapantay ng Diyos. Ayon sa kanila, ginawa lang daw na Panginoon si Jesus at hindi siya talaga Panginoon sa umpisa pa lang. That God only made Him Lord, and He is not Lord from the beginning. Tama ba ang kanilang pakahulugan sa Acts chapter 2 verse 36? Hindi po. Ang pagkakaintindi kasi nila sa salitang ginawa o made ay gawin ang isang bagay na maging ibang bagay. To make something into another thing. Kaya nga
ang kanilang paliwanag, dati daw, hindi Panginoon si Jesus at ginawa lang siya na Panginoon ng Diyos. Granting for the sake of discussion, isa nga ito sa kahulugan ng salitang ginawa. Gawin ang isang bagay na maging ibang bagay. Subalit ang tanong, ito ba ang nais ipakahulugan ni Apostle Peter? May iba pa bang gamit sa salitang ginawa? Meron po. Ayon sa Enhanced Strong's Lexicon, isa nga sa mga gamit na salitang made ay to make or declare one anything. Makikita natin na sa salitang Griego, ang isa sa maaaring ipakahulugan sa salitang ginawa ay ipahayag. Kaya maaari din na isali ng Acts chapter 2 verse 36 na ipinahayag ng Diyos si Jesus na Panginoon at Kristo. Ipinahayag ng Diyos si Jesus na Panginoon at Kristo. Nangangahulugan ito na mali ang kanilang paliwanag na dati hindi Panginoon si Jesus at ginawa lang siya ng Diyos na Panginoon. Ang ibig sabihin, si Jesus ay Panginoon na talaga at ipinahayag ng Diyos ang katotohanan ito. Ano ba ang context ng Acts chapter 2 verse 36? Muli, basahin natin. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Pansinin natin ang conjunction o pang-ugnay na kaya o sa English, therefore. Kino-connect nito ang verse 36 sa mga naunang talata. Ayon sa verses 32 to 33, ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pawang nakikita at naririnig ninyo. Ang context ay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang kanyang pag-akyat sa langit upang umupo sa kanan ng Diyos. Pansinin natin, ang sabi, pinarangalan ang Panginoong Hesus sa kanang kamay ng Diyos. Paano pinarangalan ng Diyos si Jesus? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapahayag na siya ay Panginoon. Halimbawa, may mga taong pinaparangalan bilang mga ulirang magulang. Sabihin natin na hindi ito katulad ng mga bayarang award. Ipalagay natin na ang parangal ay mula sa isang lehitimong award-giving body. Kinilala sa pamamagitan ng pagbibigay ng award na sila ay mga ulirang magulang nga talaga. Hindi sila naging ulirang magulang noong ibinigay ang award sa kanila. Ganon din, si Jesus ay Panginoon na talaga nang siya ay pinarangalan ng Diyos. Makikitang consistent ito sa context ng Acts chapter 2. Ayon sa verse 22, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo.
Pinatunayan ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya na talagang si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Kaya, ang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit upang umupo sa kanan ng Diyos ay pagpapatunay na ang Panginoong Hesus ay isinugo nga ng Diyos. Tandaan natin, a word has meaning depending on its context. Kaya batay sa konteksto, makikita natin na ang tamang pagpapakahulugan sa salitang ginawa ay pagpaparangal at pagpapatunay na si Jesus ay Panginoon. Kaya mali talaga ang pagpapakahulugan nila na hindi daw Panginoon si Jesus at ginawa lang siya ng Diyos na Panginoon. Halimbawa, ang mga ebidensya ay pagpapatunay ng kung sino ang talagang gumawa ng krimen. Hindi sila naging may sala nang ipakita ang mga ebidensya. Nang ipakita ang mga ebidensya, ito ay patunay na sila ang may kagagawa ng krimen. Ganon din naman, ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit upang maupo sa kanan ng Diyos ay pagpapatunay na siya ay Panginoon na talaga. Kaya nga ayon sa Tyndale New Testament Commentaries, nothing in Acts chapter 2 verse 36, nothing suggests that this act of installation took place at or after the resurrection. Makikita natin dito na Jesus was not installed as Lord, but He was declared and honored as Lord because of His resurrection and Him sitting down at the right hand of God. Ganon din ang paliwanag sa The Bible Speaks Today commentary. Not, of course, that Jesus became Lord and Christ only at the time of His ascension, for He was and claimed to be both Lord and Christ throughout His public ministry. It is rather that now God exalted Him to be in reality and power what He already was by right. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 4, tungkol sa kanyang pagkadiyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus, maliban pa po sa ating YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol, at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balik tayo sa ating pagtalakay sa pagiging kapantay sa Diyos ng ating Panginoong Hesus. May mga nagtuturo nga na mga hidwang pananampalataya na si Jesus ay hindi daw talaga Panginoon sa umpisa pa lang. Itinuturo nila na may punto sa kanyang buhay na hindi Panginoon si Jesus. Pinili lang daw ng Diyos na maging Panginoon o anak ng Diyos si Jesus. Hindi na bago ang ganitong mga maling katuruan. Noong 2nd century, itinuro ni Theodotus ng Byzantium, na ngayon ay Istanbul, Turkey,
ang katuruan na dynamic monarchianism o adoptionism. Ayon sa The Essential Lexham Dictionary of Church History, adoptionism was an early Christological heresy denying Jesus' full divinity that is also called dynamic monarchianism. Adoptionism was an early heresy that overemphasized the humanity of Christ and downplayed His divinity. Itinanggi ng mga adoptionist ang pagkadiyos ng Panginoong Hesus at labis ang kanilang pagbibigay din sa kanyang pagiging tao. Ayon pa sa Lexham Dictionary, in this heresy, Jesus was born of a virgin according to the Father's will, but He simply lived as a man, albeit a very pious one. Hindi nila itinatanggi na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng Birheng Maria. Subalit, para sa mga nagtuturo ng adoptionism, siya ay isang ganap o perpektong tao at hindi Diyos. Ipinagpipilitan lang nila ang mga talatang nagsasabi na ang Panginoon ay tao, subalit itinatanggi nila o iniiba nila ang paliwanag sa mga talatang nagpapahayag na siya ay Diyos. May mga adoptionist na nagtuturo na nang ipagbuntis ni Birheng Maria ang Panginoong Hesus, doon daw siya pinili na maging anak ng Diyos. May iba namang adoptionist na nagsasabi na siya ay naging anak ng Diyos lamang nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanya nung bautismuhan siya ni John the Baptist. May iba pang adoptionist ang nagtuturo na siya ay naging anak ng Diyos o Panginoon noong lamang siya ay mabuhay na maguli. Ayon sa Lexham Dictionary, for many of the adoptionists, the descent of the dove at Jesus' baptism marked the moment that Jesus became divine, while others claimed that Jesus was not made divine until His resurrection. In either case, they held that the Father adopted Jesus as the Son of God on account of His merits in an effort to retain the absolute monarchy of the Father. May mga adoptionist na ginagamit ang Acts chapter 2 verse 36 para patunayan na hindi likas na Panginoon si Jesus. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Subalit nakita na natin na ipaglingkod na natin na ang ibig sabihin ng ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo ay ipinahayag, pinatunayan, at pinarangalan si Jesus bilang Panginoon nang siya ay mabuhay muli at umakyat sa kanan ng Diyos. Hindi siya doon lang naging Panginoon, hindi siya doon lang naging anak ng Diyos. Gaya ng ating sinabi, may mga nagtuturo na siya ay naging anak ng Diyos lamang nung bumaba ang Espiritu Santo sa kanya nang mabautismuhan siya. Subalit tingnan natin ang Matthew chapter 3 verses 16 to 17. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umaon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan
at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Pansinin natin na ang ipinahayag ng Diyos ay, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Hindi naman sinabi dito na naging anak kita ngayong nasa iyo na ang Espiritu. Sa kapansinin natin ang paliwanag ni John the Baptist kung bakit siya nagbabautismo sa John chapter 1 verse 31. Hindi ko siya nakilala dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Ganito naman ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Upang siya'y mahayag sa Israel, upang ipakilala siya sa Israel. Hindi binautismuhan ang Panginoong Hesus upang maging anak ng Diyos. Binautismuhan siya upang ipahayag at ipakilala bilang anak ng Diyos sa Israel. Hindi siya dun lang naging anak ng Diyos nung siya'y mabautismuhan. Siya ay anak ng Diyos bago pa siya bautismuhan, at ang pagbaba ng Espiritu sa kanya ang patunay na siya nga ay ang anak ng Diyos. Ang sabi pa nga ni John the Baptist sa verse 34, nang makita nga niya na bumaba ang Espiritu sa Panginoong Hesus, "Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Muli pansinin natin na ang sabi, siya ang anak ng Diyos, at hindi sinabi na siya ay naging anak ng Diyos. Ang kanyang bautismo sa tubig ang pagpapatotoo na siya nga ang anak ng Diyos. Kung ganito ang paliwanag ng mga adoptionist, na siya ay naging anak ng Diyos doon sa kanyang bautismo, nang sabihin ng Ama, "Ito ang aking anak na aking kinalulugdan," paano kaya nila ipapaliwanag ang sinabi ng Diyos noong transfiguration ng Panginoong Hesus? Ayon sa Matthew chapter 17 verse 5, matapos na ipakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian sa mga alagad, biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap, at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod." Makinig kayo sa kanya. Kung susundan natin ang paliwanag ng mga adoptionist tungkol sa pahayag ng Diyos tungkol kay Jesus, na ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod, kailan ba talaga naging anak ng Diyos ang Panginoong Hesus? Nung siya ba ay bautismuhan o nung siya ba ay mag-transfiguration? Ang itinuturo ng Biblia, si Jesus ay anak na ng Diyos bago pa siya nagkatawang tao. Bagamat ipinahayag ng ang heresy o bulaang katuruan ang adoptionism noong 2nd century, subalit hanggang ngayon, maging dito sa Pilipinas, pasulput-sulput pa rin ang maling katuruang ito. Kaya kinakailangang maging mapagbantay tayo at huwag tayong papayag na kumalat pa ang maling turo ng adoptionism. Sagutin muna natin ang tanong ng isa sa ating mga taga-subaybay bago tayo magpatuloy sa ating talakayan patungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Hesus. Ayon kasi sa Matthew chapter 27 verse 46,
Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isa ito sa mga sinasabing 7 last words ng Panginoon sa krus. Ang tanong, kung Diyos daw ang Panginoong Hesus, bakit tinawag niya ang Diyos Ama na Diyos ko? E di, may kinikilala din daw na Diyos ang Panginoong Hesus. Hindi naman dahil sa tumawag ang Panginoong Hesus sa Diyos ay itinanggi na niya na siya ay kapantay ng Diyos. Sa John chapter 5 verse 18, mababasa natin na sinasabi pa ng Panginoong Hesus na ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Hindi dahil sa tinawag ng Panginoong Hesus ang Diyos na Diyos ko, ay tinatanggi na niya na siya ay Diyos. Pinapantay nga niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kung ganun, ano ang ibig sabihin nang sumigaw ang Panginoong Hesus sa krus ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung titingnan natin, this was a direct quotation from Psalm 22. Mababasa natin sa verse 1, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? It was a direct quotation of that verse. Ayon sa The Bible Exposition Commentary, Jesus spoke these words in Hebrew and the spectators did not understand him. They thought he was calling for Elijah to help him. Had they listened carefully and consulted Psalm 22 in its entirety, they would have understood the truth. Kasi nga, ang Psalm 22 ay tinatawag na Messianic Psalm. Ito ay awit na naglalaman ng mga hula patungkol sa darating na Kristo. Halimbawa, ang sabi sa verse 18, mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Lumalabas na ito ay hula na pagsusugalan ang damit ng Panginoon upang ito ay mapaghati-hatian. Matatandaan na matapos ipako ang Panginoon, inihayag nga sa Matthew chapter 27 verse 35, nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Kaya natupad ng Panginoon ang hula sa Psalm chapter 22. At hindi lang yan ang hula doon. Kaya bakit binanggit ng Panginoon ang Psalm chapter 22 verse 1 habang siya ay nakabayubay sa krus? Pansinin natin muli ang sabi sa Bible Exposition Commentary. Had they listened carefully and consulted Psalm 22 in its entirety, they would have understood the truth. Kung nakinig lang silang mabuti, nakita nila na galing sa Psalm 22 ang ipinahayag ng Panginoon sa krus, at kung binalikan nila ang Psalm 22, makikita nila na natupad ang mga hula sa Psalm 22. Katulad dito ng kapag nagpapakanta tayo sa worship service, noong hindi pa uso ang PowerPoint at LCD projector. Sinasabi ng song leader ang panimulang lyrics ng awit at sama-sama na nating kakantahin ang buong kanta. Nang ikot ng Panginoon ang Psalm chapter 22 verse 1, ang layon niya ay maalala ng mga Hudyo ang buong awit
at ma-realize nila that the psalm is being fulfilled right before their very eyes. Ito ay pahayag na natupad ang mga hula ng Biblia katulad nga ng Psalm 22 sa kanyang pagkapako sa krus. Salamat po sa inyong katanungan at kung may mga tanong pa po kayo, paki-post na lang sa comment section ng ating YouTube channel. Balik na tayo sa ating pagtalakay patungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Hesus. May mga hidwang pananampalataya na nagtuturo na ang Panginoong Hesus daw ay may pasimula. Lalabas sa kanilang katuruan na hindi daw eternal o walang hanggan ang Panginoon. Ibig sabihin nito, hindi daw siya kapantay ng Diyos. Siya daw ay una sa lahat ng mga nilikha ng Diyos at matapos, siya na ang lumikha sa iba pang mga nilalang. Isa sa mga talatang ginagamit nila para patunayan ang kanilang turo ay ang John chapter 1 verse 18. Babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Na nasa sinapupunan ng Ama. Pansinin natin ang mga salitang ito. Nasa sinapupunan ng Ama. Ayon sa mga nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay may simula, batay sa kanilang pagkakaintindi sa talatang ito, siya ay nasa sinapupunan ng Diyos Ama at pagkatapos ay iniluwal siya ng Ama. Kaya nila sinasabi na may pasimula ang Panginoon. Hindi natin itinatanggi na mababasa sa John chapter 1 verse 18 ang mga salitang nasa sinapupunan ng Ama. Subalit hindi tayo sang-ayon na ganun nga ang dapat na pagkakaintindi sa talatang ito. Sa madaling salita, mali ang kanilang pagpapaliwanag sa John chapter 1 verse 18. Bakit po? Una, tandaan natin na ang salin na paborito nilang gamitin para ituro ang kanilang katuruan ay lumabas noong pang 1905. Hindi naman natin sinasabi na mali ang salin na ito ng Biblia, subalit tandaan natin na ang Biblia 1905 edition ay isang lumang salin at may mga salita dito na archaic o hindi na natin ginagamit sa ngayon. May mga salita din na ginamit sa salin na ito na iba na ang pakahulugan sa ngayon. Isa na nga doon ay ang salitang sinapupunan. Sa ngayon nga kasi ang sinapupunan ay tumutukoy sa womb o bahay bata. Ngunit lumalabas na hindi ito ang pagkakagamit ng salitang sinapupunan sa John chapter 1 verse 18. Hindi bahay bata ang tinutukoy sa talatang ito, kaya hindi maaari na ituro batay dito na ang Panginoong Hesus ay iniluwal ng Diyos Ama. Ang ginamit na salitang Griego para sa sinapupunan sa John chapter 1 verse 18 ay kolpos na tumutukoy sa pusom o kandungan o kaya sa dibdib. Depende ito sa pagkakagamit sa konteksto. Ito ang salitang ginamit sa Luke chapter 6 verse 38. Babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Mangagbigay kayo at kay bibigyan, takal na mabuti, pikpik liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan.
Pansinin ninyo ang salitang kandungan. Sa Griego, ang ginamit na salita dito ay kolpos. Pansinin din natin na sa halip na sinapupunan, isinali ng kolpos dito na kandungan. Kaya nga, sa ang Biblia 2001 edition, ganito na ang pagkakasalin ng John chapter 1 verse 18. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Na nasa kandungan ng Ama. Dito makikita natin na sa halip na sinapupunan ng Ama ay kandungan ng Ama ang pagkakasalin na sa talata. Ito kasi ang talagang literal na katumbas ng salitang kolpos sa Tagalog. Bakit kandungan? Ito ay pagpapakita ng intimacy o pagiging malapit sa ating piling. Kaya nga ganito ang pagkakasalin sa ang salita ng Diyos o Tagalog Contemporary Bible. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. At kapiling ng Ama. Pansinin natin na ginamit naman ang mga salitang kapiling ng Ama sa salin na ito. Mababasa sa translator's footnote ng salin na ito na maaari din itong isalin na minamahal ng Ama o kaya ay laging kasama ng Ama. Kaya nga, ganito naman ang pagkakasalin sa magandang balita, Biblia. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Na pinakamamahal ng Ama. Pansinin natin na ang pagkakasali naman dito ay pinakamamahal ng Ama. Kaya kahit na ang pagkakasalin sa John chapter 1 verse 18 sa ang Biblia 1905 edition ay sinapupunan ng Ama, lumalabas na ang nais na ipakahulugan dito ni Apostle John ay kapiling ng Ama ang kanyang pinakamamahal na anak. Hindi tama ang interpretasyon ng mga hidwang pananampalataya sa John chapter 1 verse 18 na iniluwal ng Ama ang anak o may naging simula ang ating Panginoong Hesus. Saka kung susundin natin ang pamamaraan nila ng pag-i-interpret sa John chapter 1 verse 18, paano nila ipapaliwanag ang John chapter 13 verse 23? Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Sa sinapupunan ni Jesus. Ang tinutukoy na alagad dito na minamahal ni Jesus ay si Apostle John. Ang sabi ay nakahilig siya sa sinapupunan ni Jesus. Ibig bang sabihin, iniluwal ng Panginoong Jesus si John? Mabuti na lang sa konteksto. Makikita natin ang nais ipakahulugan sa talatang ito. Ganito ang ating mababasa sa verse 25. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus. Pansinin natin na sa verse 23 nakalagay na nakahilig sa sinapupunan o nakasandal. At pagkatapos naman sa verse 25 ay nakahilig nga sa dibdib. Hindi ba sinabi ko na nga na isa sa kahulugan ng kolpos ay dibdib? Kaya nga masasabi natin na mali ang kanilang paliwanag
sa John chapter 1 verse 18 na ang Panginoon ay iniluwal ng Ama o siya ay may naging pasimula. Kaya nga dapat na hindi natin iaasa sa isang salin lamang ang ating mga katuruan. Kapag kasi hindi tayo nag-ingat, kapag hindi tayo nag-aral na mabuti, maghahanap lang tayo ng salin na sasabihin ang ating gustong sabihin. Maganda na magkumpara din tayo sa ibang mga salin ng Biblia para makita natin kung tatayo o magiging ganun din ang pakahulugan kung ibang salin ang ating gagamitin. Mas maganda sana na marunong tayo ng orihinal na mga wika ng Biblia na Hebreo, Aramaiko at Griego. Kung hindi naman tayo marunong ng mga wikang ito, may mga iba't ibang salin naman na magagamit natin sa ating pag-aaral at maaari din tayong gumamit ng mga lexicon o mga dictionary batay sa orihinal na mga wika ng Biblia. Mga kapatid, magsuri tayong mabuti para hindi tayo maligaw ng mga maling aral. Meron po muna tayong ipapakisuyo bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay. Kung nagiging blessing po sa inyo ang Expositor's Edition, maaari po bang pakilike at pakishare ang ating mga episodes sa ating YouTube channel. At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositor's Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balikan na natin ang ating talakayan tungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Hesus. May mga nagtuturo nga na ang Panginoong Hesus daw ay may pasimula o siya daw ay nilikha ng Diyos Ama. Batay ito sa maling pagkaunawa sa John chapter 1 verse 18. Babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. At dahil nabasa nila ang mga salitang nasa sinapupunan ng Ama, inakala nila na ang Panginoon ay iniluwal lamang ng Ama. Subalit nakita na nga natin na ang talagang ibig sabihin nito ay kapiling ng Diyos ang kanyang minamahal na anak. Kailangan lang talaga na magkumpara ng mga salin ng Biblia para makita ang talagang nais ipakahulugan ni Apostle John sa talatang ito. Subalit, ipinipilit pa rin nila ang kanilang maling pagkaunawa sa pamamagitan ng pag-quote naman ng isa pang talata sa Biblia. Ayon sa Hebrews chapter 1 verse 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ipinapakita ng konteksto ng verse na ito na nakahihigit ang Panginoong Hesus sa mga anghel sapagkat siya nga ay ang anak ng Diyos. Subalit, bibigyan diin ng mga hidwang pananampalataya ang mga salitang ito. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Bibigyan diin nila nang sinabi ng Ama sa Panginoon, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sinasabi nila na ipinanganak ang Panginoong Hesus, kaya siya daw ay may pasimula. Pinalalabas nila na siya daw ay nilikha at hindi ang lumikha. Tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa Hebrews chapter 1 verse 5? Hindi po. Inaakala nila na ito ay tumutukoy sa kapanganakan sa lupa ng Panginoong Hesus.
Itinuturo nila na nagsimula lang mag-exist ang Panginoon nang siya ay ipanganak. At bago daw siya ipinanganak ng kanyang ina dito sa lupa, hindi pa daw siya nag-e-exist. Salungat ito sa ipinahayag sa John chapter 1 verses 1 to 2. Babasahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Makikita natin dito na nang pasimula ay naroon na ang salita. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ang tinutukoy na salita dito ay ang Panginoong Hesus. Bago pa siya pinanganak ng Birheng Maria, kasama na siya ng Diyos. Alam natin na ito ay tumutukoy sa panahon na hindi pa siya ipinapanganak dito sa lupa, sapagkat sa verse 14 pa lang sinabi na naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaya ang verses 1 to 2 ay tumutukoy sa panahon na hindi pa nililika ang sanlibutan at noon pa man ay naroon na, kasama na ng Diyos, ang Panginoong Hesus. At pagkatapos, ang verse 14 naman ay tumutukoy sa kanyang pagkakatawang tao. Hindi siya nilika noong pasimula. Sa pasimula ay naroon na siya. Kung gayon, ano ang talagang ibig sabihin ng Hebrews chapter 1 verse 5? Muli, babasahin ko sa ang Biblia 1905 edition. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ano nga ba ang tinutukoy na kapanganakan dito? Muli, hindi ito tumutukoy sa kapanganakan ng Panginoon dito sa lupa nang siya ay magkatawang tao. Ang Hebrews chapter 1 verse 5 ay kinuha mula sa Psalm chapter 2 verses 6 to 7. Gayunmay, inilagay ko ang hari sa Zion sa aking banal na burol. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Pansinin natin na ang tinutukoy na kapanganakan dito ay ang pagkakaluklok sa trono ng hari na pinili ng Diyos. At ginamit ito sa Hebrews chapter 1 verse 5 upang ipahayag na sa kanyang muling pagkabuhay, iniupo bilang hari ang Panginoong Hesus. Ganito kasi ang sinasabi sa Romans chapter 1 verses 3 and 4. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay muli sa mga patay, na ito'y si Hesukristo na Panginoon natin. Pansinin natin na nang siya ay mabuhay na mag-uli, ipinahayag ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos na may kapangyarihan. Malinaw dito na hindi siya naging anak ng Diyos doon lamang sa kanyang muling pagkabuhay. Siya na ang anak ng Diyos bago pa siya ipinanganak. Ang sinasabi lang ni Apostle Paul ay nang mabuhay muli mula sa mga patay ang Panginoon. Ito ay makapangyarihang pagpapahayag na siya ang anak ng Diyos.
Kumbaga, siya ay anak na ng Diyos, subalit binigyang diin ng kanyang muling pagkabuhay ang katotohanan ito. Kaya nga, ito ang tinutukoy sa Hebrews chapter 1 verse 5 na kapanganakan. Katulad ito ng nauuso ngayon na gender reveal party. Matapos na makita sa ultrasound ang gender o kasarian ng bata sa sinapupunan, hindi agad sinasabi sa mag-asawa kung lalaki o babae ito. Subalit doon sa sinapupunan, yun na ang kanyang kasarian. Kung lalaki, lalaki. Kung babae, babae. Sa gender reveal party pa lang, malalaman ng mag-asawa ang kasarian ng bata. Pero hindi naging lalaki o babae ang sanggol noon lang sa gender reveal. Bago pa nga makita sa ultrasound, sigurado na ang kasarian ng bata. Nahayag lang sa ultrasound at sa gender reveal ang kasarian. Ganon din naman, bago pa nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, siya na ang anak ng Diyos. Hindi siya naging anak ng Diyos nang siya ay magkatawang tao. Siya ay anak na ng Diyos bago pa siya nagkatawang tao. At ang kanyang pagiging anak ng Diyos ay makapangyarihang inireveal nang siya ay mabuhay na mag-uli. Dito na nga naganap ang pagluluklok sa kanya bilang hari na tinawag nga na kapanganakan. Wala siyang naging simula. Siya ay anak na ng Diyos sa pasimula pa lang. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.